Christian Sandhardinger, may malaking offer mula sa Japan B-League. Sakto naman na mag-e-expire na kontrata niya sa Terra Firma ngayong December 1. Ang tanong, tatanggapin ba niya ang 1.7 million offer ng B-League team na to? Or mananatili lang din muna sa Magnolia Hotshots Este sa PBA para mapunta sa ibang SMC team bago magpunta ng ibang bansa? Bukod sa kanya, pati pala itong Terence Romeo may offer mula sa ibang bansa. At mas malaki pang offer sa kanya kesa kay Sistan. Kit Jimenez hindi na kasama sa SMB lineup ngayong conference at hindi rin sinabi ng SMB kung nasa injured list ba siya or reserve list. Anong susunod na mangyayari sa karera ni Kit Jimenez? Balik MPBL na kaya siya? Si Christian Sandhardinger na bagong salta dito sa Terra Firma Jeep handa nang tulungan ng team na to para maging contender kasama ang mga bagong na-i-trade mula sa San Miguel. Si Sistan din ay inatasan ng Jeep na magsilbing team captain dahil sa experience na meron siya sa SMB at recently sa Ginebra. Pero paano yan? Mukhang magkakaroon na ng mabibigat na option si Sistan sa tanang buhay niya dahil sakto, mag-e-expire na siya sa unang araw ng Disyembre. Naghanap kami ng bagong update mula sa Terra Firma Management at ang sabi ni Ronald Tubid, willing naman daw sila na ipag-sign ulit si Sistan, especially na wala na si Andreas Kahilig at mukhang mawawala din daw si Kenmar Carino sa kanila. Kinukuha raw kasi siya ng isang sikat na ball club, pero kahit si Tubid alam na niya agad na hindi naman magtatagal si Sistan sa kanila. Syempre, si Sistan pa ba? 6'8" field German na nagkaka-average ng 22 points per game. Kahit sabihin natin na open ang Jeep ipag-sign siya, na kay Sistan na lang ang desisyon kung gagamitin niya kanyang free agency rights para it's either mapunta siya sa ibang bansa or magpunta sa isang contender team. Ayon sa isang legit website na may isang team daw sa Japan ang willing kunin si Sistan. Ang team raw na to sa B-League ay nangangailangan ng malalakas sa poste at babagay naman daw si Sistan sa kanila. Handa rin daw silang magbayad ng kahit 1.7 million kada buwan. Ang offer na yan ay hindi nga naabot ng Ginebra kahit siya ang naging finals MVP. Grabing offer yan. Mukhang ang team na yan ay desperado na ng malubha. Although walang sinabi si Sistan na pumayag na siya kasi masyado pang maaga para magdesisyon, isa din sa nakapagpa-holdback sa kanya yung meron din siyang offers mula sa ibang PBA teams. Balita ko mula sa mga marites sa opisina ni Boss Al na kukunin raw ng Magnolia si Sistan. Kasi sa lahat ng SMC teams, Magnolia na lang daw napapabayaan at hindi nabibigyan ng quality players. Saan kaya dapat si Sistan? Sa labas? O sa loob? Nga pala, insert lang natin tong balita tungkol kay Terence Romeo. Si Terence Romeo ay may offer na natanggap din mula sa labas at mas malaki daw to kumpara kay Sistan. Ewan ko lang sa B-League ba yan or CBA. Naalala ko kasi noon na ang offer sa CBA sa kanya ay 1.2 million pero inayawan niya kasi noong time na yon mapupunta siya ng SMB. Ngayon may mas malaki siyang offer mula sa B-League. Sa unang game ng Terra Firma, pinaupo lang muna si Romeo at si Manuel. Kabago-bago pa lang ang trade kaya hindi pa naka-adapt ang dalawa sa mga adjustments. Kaya yun, hindi din alam ni Romeo kung paano sasaluhin ang tambak na nakuha nila sa first game. Kit Jimenez, tinanggal na rin sa roster ng SMB. May kita mo dito sa official lineup na binigay ng SMB, wala dito si Kit. Hindi rin sinabi ng SMB kung nasa reserve list ba siya or injured list. Minsan kasi, kahit nasa reserve list ka, abay parang tinanggal ka na rin sa roster niyan. Kahit nasa lineup siya, bangku pa rin naman. Ang dami nasasayangan kay Kit kasi kahit man lang sana umabot ng 6 minutes per game na nakukuha niya every game. Ito na yung mga halimbawa na kapag napunta ka sa mga team na gaya nito, instant regret ka na agad. Paano? Kinuha ka sa draft pero hindi ka naman pala gagamitin. Tsaka hindi rin sigurado kung may teams na kukuha sa kanya. May kaliitan kasi si Kit, tsaka yung Romeo style niya, medyo hindi pa masyadong hinog kung ikukumpara mo sa ibang guards sa PBA. Sana kunin to ng Converge. Pero kung walang PBA teams ang kumuha sa kanya, tiyak naman ako na meron na siyang kalalagyan sa MPBL na kung saan siya galing. At least may sureball na career ang naghihintay sa kanya. Hindi pa naman na-drop si Kit, parang alam na agad kung anong kahihinatnan niya basta San Miguel. Whereas kung mapunta siyang Blackwater or Terra Firma, siguro mas magtatagal pa siya. Sa ngayon wala pang sagot si Kit kung anong next move ng kanyang career at kung saan siya lulugar. Ang importante, naranasan na niya magkampiyon bago siya binaba sa roster, diba? Nang walang kapawis-pawis. Good luck sa next move ng career mo, Kit Jimenez. Sana may kumuha pa sa'yo sa PBA.